Sige po, so mabilis lang. John chapter 15. John chapter 15 verses 4 to 5. Pwede tayong tumayo lahat. Basahin natin ang lahat ng mga talata. John chapter 15 verses 4 to 5. Doon sa ating yung sa ating history din ng LBC, I think last time narinig ko yung mahabang history, yung sinabi yung kung paano nagsimula, yung nabanggit ni Sister Bea is kung paano lang nagsimula, pero paano ito nagpatuloy through Pastor Sipona, Pastor Tokero, and until now. At the same time, meron ako narinig na history ng LBCA or LBCI na nabanggit din yung mga graduates. Ilan na yung graduates sa graduation, no? Pero magandang no? Kasi yan ay part ng ating history. At we are thankful na several churches na ang nanggaling sa lalong mga Baptist Church because of Bible Institute or Bible College and Institute. So dati Bible Institute, ngayon meron na tayong Bible College and Institute. Maganda rin kung kailan natin sinimulan yung Bible College. Sino ba yung mga first na Bible College? Panahon na niyan ayun, Pastor Luciano, first na Bible College. Ayan, historical na yan. Yan isa sa history na yan, no? So, nagsimula yung Bible College during the time ni Pastor Tokero. So, meron na tayong dalawa. Yung college, which is full-time, tapos yung institute para dun sa mga tawag dito, yung kaya mag-aral ng 2 gabi. Okay? So, dati nagsimula, Tuesday and Thursday. Nagsimula yung Bible Institute every Tuesday and Thursday, tapos na nagkaroon ng Bible College and Institute naging Monday and Tuesday, no? So, just imagine, meron tayong nandiyan pa pala yung isa sa first graduate ng Bible College. Si Pastor Luciano pala nag-Bible College. Pastor, mas mataas kayo sa amin kasi kami nila Doc Bible Institute. Okay? Pero karamihan ng mga nasa ministry, honestly, Bible Institute. No? Yung mga iba yung Bible College nawawala, no? Ba't kaya? Ano kaya ang problema? Pag naman. Okay? Pero yung institute na karamihan ng mga pastors ng churches is karamihan nasa Bible Institute. John chapter 15. Okay, John chapter 15 verses 4 and 5. 2 talata po at magdudwal lang ako dito sa 2 talata, but marami ako mga verses na gagamitin, but it will not be too long. Amen? Okay? Naniniwala ba kayo pag pastor sinabi may lang, no? Subukan natin. Verse 4 and 5, ready, go? Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. So ang ating pinaka-theme, so nandun pa rin tayo dun sa word na connected. Okay, connected to the vine, called to thrive. So tayo po muna manalangin. Diyos sama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we listen to your word at dalayan ko po through your Holy Spirit. Kayo po Panginoon na mag-empower ng mensaheng ito Panginoon. We know Panginoon na karamihan po ng mga naririto are teachers of your word and even mga students of your word. And I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin at hindi lang namin ito babasahin, hindi lang namin ito pag-aaralan. But Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin ito na may apply sa aming mga buhay. Lord God, patuloy na kayo pang magtumawag na marami pang mga tao, Panginoon, na faithful sa church, na magsiseryoso, na papasok, Panginoon, sa Bible College and Institute. And I pray, Panginoon, na kapag sila rin po ay pumasok, I pray na ang kanilang pinag-aralan po, Panginoon, na hindi masayang. Magkos magamit niyo po sila, Panginoon Mighty. And alam po namin, Panginoon, na hindi lahat kami tatawagin sa full-time, but lahat kami pwedeng mag-serve, Panginoon. So I pray na tulungan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo rin po ako sa i-challenge your people, Panginoon, at I pray na through your Holy Spirit, kayo pang mag-empower nito. Ito na po amin sa madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. So ilang beses sinabi dito sa Meno, so abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself, except ye abide in the vine. So makikita natin dito yung in-emphasize yung connection natin to the vine. At sabi ng Panginoon, He is the vine, we are the branches, and He that abideth in me, sabi ng Panginoon, and I in Him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do
nothing. So isang makikita natin na truth na makikita natin sa mga talata na ito, if we are truly connected to the vine, no, pwede tayo mag-strive and we are destined to thrive actually. Okay, if we are connected to the vine, we are destined to thrive. Okay? Pwede tayo maging fruitful. Pwede tayo maging magkagamit-gamit. Kung titingnan niyo po yung mga ilang talata, bigyan ko po kayo ng mga ilang talata. Romans chapter 8, verse 37. Romans chapter 8, verse 37. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 8, verse 37, nay, in all these things, we are more than conquerors. Now, we are not conquerors kung wala ang Panginoon. Okay? But sabi sa Bible, we are more than conquerors through Him that love us. Okay? Kung connected tayo sa Panginoon, ang sabi sa Bible, we are more than conquerors. Actually, marami tayong mga bagay na gustong i-conquer ng Panginoon. Tayo lang ang ayaw mag-conquer. Okay? Yung sa book of Joshua, kasi pinagpipray namin yung isa may Riga, ang sabi dun sa Bible, sa Joshua chapter 11, he left nothing undone, si Joshua. Everything na kinuman ng Panginoon kay Moses, kinuman din kay Joshua, si Joshua, he left nothing undone. At ang pinaka ni Joshua is to conquer all the land. Okay? At isang bagay na ginawa nila doon, binigay nila yung land. Sabi ni sa may verse 16, tingnan niyo nga sa verse 16. Ang sabi diyan, parang kinonekta rin sa pa rin, no? Sa Iriga, no? And Joshua took all that land. Tapos sa verse 23, and Joshua took the whole land. Okay? Yun ang makikita natin na parang, pero alam nyo, pag pinag-aralan nyo kung paano ginawa ni Joshua dyan, ang sabi ng Panginoon, sige, ibigay mo na sa kanila, ipamana mo na sa kanila lahat ng lupa, pero i-conquer nila. Okay? We need to conquer. Pero sabi sa Bible, hindi ka dapat matakot kapag may pinapagawa ang Panginoon because we are more than conquerors with Him. Amen? Second, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, another promise. But thanks be to God, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory to our Lord Jesus Christ. Okay, so sino nagbibigay ng tunay na victory? No other than the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, pag connected tayo, victorious tayo eh. Pero bakit maraming Kristiyano hindi victorious? Okay, bakit may mga Kristiyano na para bang hindi nila ma-experience yung victory? But if we are truly connected to the Lord, we can experience victory through our Lord Jesus Christ. Okay, paborito natin to, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth us. So makikita natin na lahat ng bagay walang imposible if we are connected to the Lord. So we are destined to thrive. Okay, 1 John chapter 5 verse 4. Mga promises lang ito na makikita natin na sa introduction, for whatsoever is born of God overcometh the world. Okay? Siya na pinanganak sa pamilya ng Diyos, kaya niyang ma-overcome ang world. So, kung titingnan natin, if we are truly connected to the Lord, walang imposible. If we are truly connected to the Lord, kayang-kaya tayong gamitin ng Panginoon. Okay, just imagine, kung lahat ng mga estudyante, hindi ko naman sinasabing tatawagin kayo sa full-time, pero kung lahat kayo tawagin ng Panginoon para mag-serve. Okay? Katulad sa kila Doc Arvin, layman sila pero sila ay nagtuturo sa Bible Institute, nagtuturo sa Bible College, one of the faithful members sa church. Alam nyo, kung kayo ay tinawag ng Panginoon, alam nyo, isa kayo sa pwedeng gamitin ng Panginoon na maging faithful member sa church. Okay? At I pray na meron ding tawagin na maging mga missionaries, maging pastors, maging pastor's wife. By the way, sa mga kababaihan, walang masama na pangarapin ninyo na maging missionary's wife. Amen? Pastor's wife, amen? Kung wala talaga, missionary pa rin, amen? Amen? Okay? Missionary helper, no? So, pwede tayong mag-thrive tayo sa Panginoon if we are truly connected. But ang question, bakit hindi lahat nagtatribe? Bakit hindi lahat nagtatribe? So, tatlong bagay po para tayo ay mag-thrive. Okay, number 1, stay connected to God's purpose. Stay connected to God's purpose. In other words, ang gusto kong sabihin dyan sa stay connected to God, in God's purpose is stay connected to your calling. To God's calling. Ano ba yung calling ng Panginoon sa iyo? Ano ba yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Okay? We need to remember
the reason why you enroll sa Bible Institute. The reason why you enroll sa Bible College. Ang problema ganito, we need to be careful na sometimes mas spiritual tayo nung nag-enroll tayo kaysa nung enrolled na tayo. Mas alam mo yung purpose ng Panginoon nang nag-enroll ka kaysa nung nag-graduate ka, no? Okay? Alam mo, sometimes para bang baliktad, kung kailan tayo batang mananampalataya, grabe yung ano mo. Pastor, talagang tinawag ako. Grabe, no? Pastor, may calling ako. Pero nung nag-graduate, nawala yung calling. No? Naging kuliling, no? Dati tinawag, ngayon tinupak na. Alam mo, sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin na para bang, alam mo naman yung calling sa iyo ng Panginoon, pero along the way, pag may problema, along the way kapag hindi na parang may mga dumarating sa buhay natin, we forget our calling. We forget our purpose. So stay connected with your calling. Stay connected with your purpose. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. Ito yung nagiging problem natin. Bakit hindi tayo nakakonect sa ating calling, sa purpose ng Panginoon? Ang sabi dito, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Okay? Alalahanin mo kung paano ka pinalaya na ng Panginoon. Amen? Pinalaya ka na ng Panginoon sa mundo. At ang sabi ng Panginoon, and be not entangled again. Be not entangled again with the yoke of bondage. Pinalaya ka na. Bakit mo pa binabalikan? Bakit mo pa binabalikan yung mundo na dating inalisan mo na? Okay? Alam, isang bagay, mas maganda pa kuminsan yung maraming sinacrifice kaysa sa walang sinacrifice. Yung bakit ka nag-Bible college? Kasi walang college ako mapapasukan eh. Pinakamura at yung Bible college, libre pa yung pagkain. Libre pa yung tirahan. Okay? Ano yung pinasok mo rito? Dahil lang sa pagkain, sa tirahan? Hindi yun. Dapat may purpose ka. Dapat nakita mo na may makikita kayo na may mga ibang tao, they have meron silang career, meron silang profession, meron silang license, meron silang iniwang malaking bagay. Bakit? Kasi nakita nila yung calling nila and they want to be prepared sa ministry. Okay? Alam niyo, isang bagay na nakakatuwa kung pag nakakita kayo ng yung asawang lalaki na willing siya na pag na medyo dito yung magsasuffer yung kanyang family, and yet para lang mag-aral for 3 years. Okay? Ang Bible Institute, 4 years kung Bible College. Pero yung mga tao na merong ginawang sacrifice, hindi nila iwanan basta-basta ministry. Pero yung mga pumasok ng walang magawa, later on, pag meron ng knowledge, later on kapag kuminsan ang ganda kasi ng ang ganda natin ng transcript of record, sometimes gagamitin pa yung transcript of record for another thing. Pero wag natin gamitin yun na trinain tayo to serve. Amen? Trinain tayo to serve. 2 Timothy chapter 2 verse 4. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Amen? Sasabi diyan, hindi ang isang tao na nakikipag-battle, ang isang tao na 2 Timothy chapter 2 verse 4, yung nakikipag-battle, hindi niya ini-entangle again yung kanyang sarili to the affairs of this world. Iniwan mo na yan, huwag mo nang balikan. Amen? Amen? Okay, so do not be sidetracked by this world. Nakaka-sidetrack kasi itong mundo. And sabihin ko sa inyo, the more na tumataas ka, sa level ng paglilingkod mo sa Panginoon, the more na tumitindi ang temptation. Lalong-lalo na kapag ikaw ay naging pastor, ay grabe, patindi ng patindi yan. Kaya maging maingat tayo. Remember the Lord sa kanyang temptation. Matthew chapter 4. Tingnan nyo sa Bible ninyo, no? Matthew chapter 4. Gusto kong tingnan nyo yung talata na yan sa inyong Biblia. Matthew chapter 4. Tingnan nyo maigi ito. Ang diablo, tingnan nyo, alam ng diablo kung ano yung kahinaan ng tao. And the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. Ano pinakita ng diablo sa Panginoon? Lahat ng makikita sa mundo. The kingdom of the world, the glory of the world, everything that are in the world. Katulad ng maleta, amen? Diba? Kasama yun.
Ano pa, yung mga makikita nyo, mag-ingat kayo sa mga things sometimes we need to bend our knees to please the Lord. Amen? Kasi iba na yung biniben eh. So tayo, knees tayo. Para mag-bend, no? Pero isang bagay na makikita natin dito, ang Panginoon eh. Even ang Panginoon tinukso. Kaya ulitin ko ha, even ang Panginoon tinukso. So lahat tayo makaka-experience ng tukso na ibibigay sa iyong mundo. Ibibigay sa iyo ang bagay na ginugusto ng mundo. Pero no sabi ng Panginoon, he was not sidetracked, and saith he unto him, all these things, sabi ng Diablo, will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Sabi ng Diablo, no? Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Kung ikaw ay magpo-fall down and worship me. Pero no sabi ng Panginoon, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Okay? Kapag tayo ay natitempt na matukso, ano sabi dito? We need to go back to our worship to God. We need to go back sa ating service sa Panginoon. Okay, mamaya meron tayong makikita yung promise, pero tingnan mo lang ito, no? Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, tinawag ka. Ang gusto ng Diablo is i-sidetrack ka. Okay? Ano sabi ng Diablo? Sige, ibibigay ko sa itong pinakamagandang babae. I-worship mo lang ako. Grabe naman na sidetrack ka dahil lang sa babae. Ibibigay ko sa itong pinakagwapong lalaki. Okay lang kung gwapo talaga eh. Hindi, joke lang. Pero ibibigay ko sa itong pinakagwapong lalaki. Kahit nagwapo yan, kahit maganda yan, kung galing sa Diablo, amen? Kung minsan sasabihin, Pastor, dapat tanggihan yan. May mga iba, kapag nakakita na ng maganda, wala na. Pag nakakita na ng gwapo, wala na. And sometimes, may secret relationship na loose. Pero, alam nyo, babalik tayo ng Panginoon eh. Sasabihin sa atin ng Panginoon, ano ba ang kapanawagan mo? To worship me and to serve me. Amen? To worship and to serve me. Itong problema, walang pera sa ministry. Amen? Kaya kapag binigyan ka ng may opportunity na magkapera, nakalimutan na yung calling. Amen? Amen? Ingat tayo. Kaya tanda natin, even mga leaders sa church, binibenta yung pangalan ng church para lang magkaroon ng support. Amen? Ingat tayo. Doon pa rin tayo, balik pa rin tayo. Tinawag tayo to serve God. Kaya sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 3 verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Anong nasa isipan ni Apostle Paul? I press toward the mark. Pag tumatakbo ka, pag runner ka, at ayun yung finish line, anong gagawin mo? Huwag mong tignan yung kakompetensya mo. Huwag mong tignan yung kasama mong tumatakbo. Tumingin ka lang sa finish line. I press toward the mark. Ang sabi na Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 24. Okay, basahin nga natin ng sabay-sabay yung Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ang finish line natin is hindi sa graduation. Ang finish line natin pagka mamamatay na tayo. Sana masasabi natin yung salitang, I have fought a good fight. I have finished my course. Okay? So sabi ni Apostle Paul yung nasa isipan niya, sana huwag tayo balikan mo yung calling verse mo. Dalawang mahalagang verse mo. Yung life verse mo sa yung calling verse mo. Life verse mo sa yung calling verse mo. Sinabi ko to sa mga Bible college and staff kanina umaga ba yun? Kalimitan kapag ang Panginoon may pinapagawa, parang ang Panginoon palaging wala sa lugar sa tingin natin. Kasi tatawagin ka ng Panginoon kung kailan maganda na yung trabaho mo. Tatawagin ka ng Panginoon kung kailan ang ganda na ng kontento ka na at okay ka na, pero biglang sasabihin ng Panginoon, tinatawag kita. And most of the time, pag binabalikan ko lahat ng decision na ginawa ko before, karamihan ng Lord, bakit ngayon pa? Bakit
Kung kailan ganito, saka mo ko tatawagin. Kung kailan, parang sa knowledge natin, sa thinking natin, wala sa lugar ang Panginoon. Pero tandaan nyo, ang Panginoon, alam niya kung kailan ka tatawagin. Amen? Number 2. So, stay connected to God's purpose. Number 2, stay connected to God's priority. Stay connected to God's priority. Alam ko medyo mahirap to. Luke 9:62. Luke 9:62. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Okay? Ang isang tao kapag nilagay mo na yung, sino sa inyo nasubukan na mag-araro? Nasubukan yung humawak ng araro? Sino nasubukan dito yung mag-araro? Okay? Ang hirap mag-araro. Kala nyo, dali-dali lang. Di ba makakita kayo ng mga farmers na pinapaano yung kalabaw, tapos nakikita nyo kung paano sila binubungkal yung lupa. Tapos kahit na magguhit, ang dali, parang tingin mo madali. Pero pag hawak mo na yung plow, meron kang 4 na direksyon. Up, down, left, saka right. Okay? Ngayon, ang gagawin mo, magko-concentrate ka doon. Pag tumingin ka sa likod mo at hindi mo nakita yung bumabayan, tutusok yan ng pababa hanggang hindi na kayang ng kalabaw. Pag nilagay mo naman sa taas, biglang aangat yan at hindi niya mabubungkal. Pag nilagay mo naman sa right o kaya left, magiging tabingi. Kaya ang hirap kaya na para bang i-control mo na dapat tama lang yung baon, tama lang yung at the same time, hindi siya malikot para lahat mabubungkal. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi karapat dapat yung isang tao na humawak sa plow tapos bumabalik-balik. Balik tanaw. Sometimes kapag ginagawa natin na marami tayong binabalikan na tendency. Kaya nga yung isang bagay sa Bible College. Bakit ang Bible College naka-stay? Kasi every time na babalik ka sa bahay niyo, kaya babalik ka sa maraming mga sidetrack. Kaya kapag nag-decide ka talaga, dapat, Lord, hahawak ako dito, titingin ako dito sa plow. Okay? Matthew chapter 16 verse 25, whosoever will save his life, whosoever will save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Okay? So sabi dito, tingnan nyo na yung Pastor, gaano katindi yung ministry? You need to lose your life for His sake. Lose your life for His sake. Ano ibig sabihin nun? Ibibigay mo na sa Kanya. Bahala ng Panginoon na tatawag sa iyo. Okay? Luke chapter 14 verse 26. Alam ko ito yung mahirap. Okay, pag tinawag kayo sa ministry, Luke chapter 14 verse 26, sabi yan, if a man come unto me and hate not, basahin nga natin. If any man come unto me and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life, also he cannot be my disciple. So yung word na hate, hindi yung kamuhian. The word na hate is to love less. Okay? Para bang ganito, he that love less not his father. Para bang ganito? Parang sinasabi ng Panginoon na kung hindi mo mamahalin kung mamahalin mo ang tatay mo ng higit sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kung hindi mo natin pwedeng mahalin ang pamilya natin ng higit sa Panginoon. Pastor, grabe naman. Pero alam nyo, mamaya, paghahayaan nyo yung mamaya kasi mamaya yung promise. Pero bakit sinasabi ng Panginoon na kailangan mong mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat? Bakit dapat mas mataas ang Panginoon kaysa sa magulang? Mas mataas ang Panginoon kaysa sa asawa? Mas mataas ang Panginoon kaysa sa mga anak, sa mga kapatid? Dahil ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 22 verse 37, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Dapat mahalin mo siya ng buong puso. Now, may mga pagkakataon hindi ko sinasabing huwag mo mahalin ang magulang mo. Ako, mahal ko ang magulang ko. Mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang family ko. Pero pagdating sa paglilingkod, inuuna ko ang Panginoon. Okay? Sometimes hindi ko maintindihan, Lord,
Kung kailan naman maganda na yung trabaho ko, imagine nyo, alam nyo ba ang una kong sweldo? Nung naging teacher ako sa Perpetual Health College, ang unang-una kong sweldo, nagturo ako ng elementary and high school. Alam nyo kung magkano lang binigay sa akin monthly? 3,000 a month. 3,000 a month. Ang pinaka tawag dito, nasa public, nasa 9,000 that time. Pero sa private, 3,000, pwedeng kang umabot ng 6,000, mapalad ka na pag umabot ka ng 8,000. Pero that time, 3,000. Tapos pagkatapos noon, napunta ako sa public, naging substitute teacher ako for several months. Na-experience ko yung 9,000. Of course, mas maganda yung 9,000 kaysa sa 3,000. Pero later on, napunta ako sa Grace Christian School, 13,500. Mas masarap yung 13,500 kaysa 9,000. Tapos sa Grace, pwede pa ako magturo, mag-tutor. Ang dami kong doon, tutor lang ako ng math, kaya kong kumita ng idadagdag siguro kung meron akong 13,500, kaya kong kumita ng around 7,000 a month for the tutorial. Ibig sabihin, kaya kong kumita ng 20,000 a month during that time. 2001. Tapos nung time na yun, malaki na yung sweldo na yun ng 2001. At ang sabi ni Dr. James Tan, sabi niya, alam mo bang, nung sinabi ko magre-resign na ako, sabi niya, alam mo bang pwede kong itaas ang salary mo every year? Kasi nagtuturo ako ng special math. Tapos sabi ko, nung sinabi kong tinawag ako ng Panginoon, hindi na siya umimek at pinahinaya niya ako. Tapos sabi ni Pastor Tokero, ang magiging allowance mo 350 pesos a week. Ngayon, kung sa sarili ko lang iisipin ko, okay lang kung sarili ko lang eh. Ang problema, ako ang panganay. Ako ang magpapaaral, ang kasunduan namin, paparalin namin yung mga kasunod na kapatid. During that time, ang graduate pa lang ako sa si Randy. That time, pinanganak meron si Ronnie, hindi pa siya tapos. Pinanganak si Michael. Tapos, nung nagtuturo ako sa Grace, pinanganak ang bunso, si Princess. Ibig sabihin, marami pa kaming mag-aaral. Pero that time, sabi ng Panginoon, mag-surrender ka na. Lord, wala naman sa lugar. Lord, wala sa lugar. Bakit kung kailan, sabi nga ng kapatid ko si Ronnie, Kuya, bakit hindi mo pa ako pinatapos? Pero lahat, pag binabalikan ko yung iisipin ko, sabi ko, Lord, parang wala sa lugar. Pero that time, tinawag na ako ng Panginoon eh. Kung hindi ako nag-surrender that time, hindi ako naging pastor ng Alcala Baptist Church. At kung hindi ako naging pastor ng Alcala Baptist Church, hindi ko pinakasalan si Sister Laharnie. Eh kung na-delay, wala. Amen? Amen? Sometimes kasi ayaw natin maniwala sa Panginoon eh. Amen? Then later on, hindi ko rin alam kung kailan maganda na yung ministry sa Alcala. Sabi ni Pastor Tokero, balik ka rito, maging assistant pastor ka, principal ka ng LBCA. Lord, parang wala sa lugar. Wala sa timing. Alam niyo yun, palagi mayroong parang, kung titingnan mo ang Panginoon, pero alam niyo kung bakit mahalaga na sinabi ng Panginoon? Kung dapat mo siya mahalin ng buong puso, hindi mo dapat yung mahal natin sa buhay is we need to love them less rather than God. Dapat ang Panginoon, dapat ang mataas. Why? Because pagdating sa Genesis chapter 22 verse 2, anong pinakamahirap na ginawa ng Panginoon? Na ni-request ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, and he said, take now thy son, thine only son. Grabe no? Abraham, kunin mo ang anak mo. Ang iyong kaisa-isang anak. Tapos binanggit niya pa, ang pinakamamahal mong anak. Ang anak na palagi mong hinahanap, palagi mong gusto makita every morning kapag gigising ka, gusto mong makita ka at makasama every time na nagising ka, gusto mong makita kapag matutulog ka, tapos sabi ng Panginoon, i-offer mo siya sa akin as a burnt offering. Ngayon, tanungin ko kayo, masyado bang mean ang Panginoon? Masyado bang brutal ang Panginoon? Hindi siya brutal. Sometimes kailangan niyang i-test sino mahalaga sa'yo.
Hindi niya tinitingnan dito na hindi niya sinisirang relationship ng husband and wife, hindi niya sinisirang relationship ng anak sa kapagulang. Ang gusto niyang malaman, hanggang saan ka susunod? Gaano mo siya kamahal? Na sometimes, matitempt tayo na piliin natin ang ating loved ones kaysa mahalin natin ang Diyos, pero tandaan natin, pag ginawa natin yun, magsusisi tayo sa point number 3. Sa Ezekiel chapter 24 verse 16 to 18, for the sake ng time, sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, Son of man, behold, I take away from thine the desire of thine eyes with a stroke, yet neither shalt thou mourn or weep, neither shall thy tears run down. Ang sabi niya, may tatanggalin ako isang bagay, pero hindi ka pwedeng mag-umiyak. Hindi ka pwedeng mag-mourn, hindi ka pwedeng tumangis. Forbear to cry. Make no mourning for the dead. Bind the tire of thine head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men. Sabi niya parang ganito, hindi ka pwedeng umiyak, may kukunin ako sa iyo, hindi ka pwedeng umiyak. Pero isuot mo pa rin yung shoes mo, may papagawa ko. At anong sabi ni Ezekiel? Verse 18, so I spake unto the people in the morning, and at evening even my wife died. Ano sabi niya? I spake unto the people, he preached the word of God, even his wife died. Okay? And I did in the morning as I was commanded. Grabe, no? Ngayon iisipin natin, Pastor, ganyan ba talaga ang Panginoon? Hindi lang natin maintindihan. Gusto ng Panginoon makita yung priority mo. Sometimes, merong ipapadecide sa'yo. Listen. Sometimes, maririnig mo tong advice na to. I-break mo yung boyfriend mo. I-break mo yung girlfriend mo. Titingnan lang kung kaya mong gawin. Titingnan lang kung kaya mong gawin. Pastor, namatay ang lolo ko. During that time, kailangan mong then sasabihin sa'yo, Brad, hindi lahat na mamamatay sa pamilya mo, kailangan mo umuwi. May mga times sa para bang, masyadong mean ba ang kuminsan? Minsan, Pastor, New Year, hindi ba ako pwedeng umuwi o kaya bakasyon? May mga times na kailangan i-test hanggang saan. Kasi tandaan nyo to, ito yung number 3. Stay connected to God's promises. So stay connected to God's purpose, stay connected to God's priority. Kasi ito yung promise. Balikan ko yung Matthew 16 verse 25. For whosoever shall save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Ano sabi yan? Kung willing ka na dumating ka sa punto na kaya mo nang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi nawala yung buhay mo. You are able to keep it by God's promise. Amen? John chapter 12 verse 24. Tingnan nyo to. John chapter 12 verse 24. Halimbawa, nagkaroon ka ng trabaho, tapos yung trabaho mo may Sunday. Are you willing to give up that work? Pastor, hindi na ako nakakapag-Sunday. Hindi na ako maging faithful sa Sunday. Ang hirap na yung ministry ko, magli-lead ako tapos leader ako sa isang ministry, wala ako ng Sunday. Kaya mo bang ibigay yung Sunday na yan? Alam niyo, kung sasabihin natin, Lord, hindi ko kaya kasi mawawalan ako ng work. Hindi mawawala ang work mo kapag inuuna mo ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. And sabi dito, abide it alone, but if it die, it bring it forth much fruit. Bible College, makinig muna kapag ina-advise. Amen? Kinig muna kapag ina-advise. May mga nakarinig sa inyo na advice, amen? May mga kinausap ako sa inyo, pero you are not losing ang isang bagay na sinurrender mo sa Panginoon. Ulitin ko to, ang promise ng Panginoon ganito, hindi mo nawawala ang bagay na sinurrender mo sa Kanya. Ang ginagawa mo, you're just safekeeping yung bagay na yun
Lord, bahala ka na muna sa bagay na to para makapag-concentrate ako sa iyo. Amen? Amen? Sometimes, takot na takot kayo kuminsan eh. Nawalan ka ng work, takot ka na. Hindi mo na pwedeng ligawan yung isang tao, takot ka na. Mag-aga muna, concentrate muna. Sabihin ko sa inyo, hindi nawala ang isang bagay na pinagkatiwala mo sa Panginoon. Ang sabi sa Bible, it abideth alone kapag hindi mo yung binigay, but if it die, it bringeth forth much fruit. Ano sabi diyan sa Genesis chapter 22 verse 12? Genesis chapter 22 verse 12. And he said, lay not thine hand. Di ba nung sinabi ng Panginoon, bigay mo ang anak mo, anong ginawa ni Abraham? Nilagay niya talaga, sabi niya, saang lugar? Mount Moriah. Anong ginawa ni Abraham? That morning, that early morning, hindi niya na sinabing, Lord, pwede bang next week? Lord, pwede bang next month? Lord, pwede bang bigyan mo ko ng 1 year muna to enjoy my son? Bago ko siya i-sacrifice? Nung sinabi ng Panginoon yun, early morning, hindi pa sumisikat ang araw, nag-ready na siya, sinabihan niya na si Isaac, sinabihan niya na yung kanyang mga servant, may pupuntahan tayo, Mount Moriah. Pagdating sa Mount Moriah, nung ginawa, gawa kagad ang altar. Nung nagawa yung altar, anong ginawa kagad? Nilagay sa Isaac. Grabe no? At nung time na, sabi niya, Lord, pinagkatiwala niya na sa Hebrews, pag tinignan niyo sa book of Hebrews, sabi ni Abraham sa isipan niya, Lord, alam ko naman na kahit mamatay si Isaac, dahil sinunod kita, kaya mo siyang buhayin. Tayo kasi ganito eh, Lord, pag ginawa ko ito, mawawala na sa akin. Hindi nawawala sa iyo ang bagay na pinagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Pag pinagkatiwala mo sa Diyos, hindi kailanman nawala yan. At ang sabi ng Panginoon, nang willing na siya, nagagawin niya na, huwag mo nang ituloy, neither do anything unto Him, for now I know that thou fearest God. Anong gusto lang ng Panginoon? Gusto niya lang malaman kung gaano mo siya nirirespeto. Kung paano mo siya susundin. I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Listen, hanggat hindi mo kayang ibigay ang pinakamamahal mo, hanggat hindi mo kayang ibigay ang pinakamahalaga sa iyo, hindi ka readyng sumunod sa Diyos. Men? Kayo mga men? Hanggat hindi nyo kayang ibigay ang pinakamahal ninyo at pinakaimportante, hindi mo kayang sumunod. Huwag mong sabihin magpapastor ka someday. Huwag mong sabihin magmi-missionary ka someday kung hindi mo kayang ibigay ang nire-require sa iyo ng Panginoon. Ladies, ganun din. Hindi pa kayo ready hanggat hindi nyo kayang ibigay ang hinihingi ng Panginoon. Thy only son. Yung son yung naminamahal mo ng lubos. Pero nung sabi dito, nang binigay na ni Abraham, and Abraham lifted up his eyes sa verse 13, and look and behold behind a ram, caught in a thicket of horn, by his horn, and Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering. Hindi nawala si Isaac. At ang sabi sa verse 16, tingnan nyo yung verse 16 hanggang verse 18. Tingnan sa may verse 16, and he said, by myself, sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mo Abraham, have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withhold thy son, thy only son. Verse 17, that in blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Alam niyo isang bagay? Akala niyo kuminsan masyadong mean at kuminsan nami-misunderstood niyo ang pastor? Sanay na kami, sinasanay ko na yung sarili ko. Every time na meron akong sasabihin na mawawala sa church, every time na may sasabihin ako na ma-open sa akin, pero kapag yan ang sinasabi ng Panginoon, dahil hindi mo alam, kung hindi mo kayang ibigay sa Panginoon na isang bagay, mawawala sa iyo.
Amen? Amen? Brother Patrick, liga rito, Brother Patrick. Halimbawa, ito yung pinakamamahal mo. Hindi ko alam kung ano yung pinakamamahal mo. Siguro tao, siguro bank account, amen? Siguro work, siguro, hindi ko alam. Pagpipilitin ko yung sarili ko na ilalagay sa sarili ko to. Alam niyo yung tendency? Ang Panginoon kaya niyang sabi sa Bible sa may Malakay, even your blessing will become curse. May sinabi ang Panginoon sa Malakay, I will curse your blessing. Pero once na ginawa ko, Lord, mahal kita. Hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko alam kung anong magiging future, pero Lord, isusurrender ko na sa iyo lahat. Once na sinurrender mo sa Panginoon, nawala sa kamay mo? Yes. Pero ang sabi ng Bible, whosoever shall lose his life, or you lose anything for his sake, the same shall save it. Kasi kapag ang Diyos ang may hawak, imagine nyo to, no? Di ka dito, Satan. Ay, sorry. Kapag ako ang may hawak nito, okay? Halimbawa ito ang Panginoon, di ba? Ako yung Christian, si Satan na to. Sabi ko, gusto kong kunin to. Ayaw kong ibigay sa Panginoon. Anong tendency ko? Every time na magde-decide ako na ayaw kong ibigay ito sa Panginoon, lalo akong lumalayo sa Panginoon. Anong tendency ko? Ako ang lumalayo sa Panginoon. Iniiwasan ko lahat ng devotion, iniiwasan ko yung preaching, iniiwasan ko si pastor, amen? Iniiwasan ko ang leader ko, hindi ko namamalayan, lumalayo ako sa Panginoon para lang ingatan ko to. Nakuha nyo? Para ingatan mo yung tao na gusto mong ingatan. Para hindi mawala yung relationship mo, pero sa totoo lang, habang lumalayo ka sa Panginoon, nilalagay mo sa kapahamakan to. Dahil once na malapit ka na sa dyablo, akala mo siya yung ang gagawin niya, kukunin niya lahat na meron sa'yo. Someday you will lose it. Mawawala sa kamay mo, pero hindi mo na maibabalik. Why? Siya ang kumuha eh. At kapag ito ang kumuha, hindi mo pagkakatiwalaan. Ay. Okay? So, gusto mo sa Kanya mo ibigay? Or ganito, Lord, sabi ng Panginoon, meron kang preparation, meron ka pang gagawin, meron pa tayong things na i-accomplish ko sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Parang ganito lang kasimple yung sinabi ng Panginoon eh. Pwede mo bang ipagkatiwala muna ito sa akin? At once na pinagkatiwala mo, ano sasabihin ng Panginoon? Dahil nasa akin na to, wag mo munang isipin to, ako na munang bahala dito. Concentrate ka lang sa priority mo. Concentrate ka lang sa kalooban ng Panginoon. At once na nag-concentrate ka, later on, kapag nagawa mo na yung dapat mong gawin, then magugulat ka na lang, anak, di ba may pinahawak ka sa akin? Di ba may pinagkatiwala ka sa akin? Ngayon, dahil ready ka na, ibabalik ko na sa'yo. Hindi, may tubo pa, no? Ibi-bless pa ng Panginoon. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thee. Sabihin ko sa inyo to. Mas gusto kong mawala sa akin na isang bagay dahil sinabi ng Panginoon o dahil in-advise sa akin ng leader ko kaysa yung ipilit ko ang gusto ko at kukunin na lang ng Panginoon. Amen? Amen? Di ko alam kung paano mo, pero dapat balikan mo, ano yung calling mo? Ano yung purpose ng buhay mo? Ano yung priority ng Panginoon sa buhay mo? Binigay ko lahat, ako ang panganay. Nag-surrender ako sa ministry kahit hindi pa tapos si Ronnie. Pero yung mga Bible College, taas yung kamay ng mga pumunta sa bahay. Bible College, pumunta sa bahay sa kayong mga staff. Di ba sabi ko, hindi pa tapos si Ronnie nung ako ay nag-surrender? Ilang picture ng graduate ang nakita nyo sa bahay? 5. Hindi lang akong nag-graduate, hindi lang si Randy, kundi graduate din si Michael, si Ronnie, graduate din si Michael, graduate din si Princess. May nawala sa akin? Wala. Nagtampo sa akin nung simula si Ronnie, pero hindi nawala. Isa sa pinaka-faithful sa church, yung kapatid ko na nagtampo sa akin dahil nag-surrender ako sa ministry. Sa simula nagtampo, pero hindi nawala. Nakuha nyo?
So nasa sa'yo yan. Pag sinasabi ng Panginoon, sino ang mahal mo? Ako? O yung mga bagay na gusto mong makuha, depende sa'yo. Kanino mo ibibigay yung bagay na yan? Sinong gusto mong kumuha? Ang Panginoon? Ang dyablo? Amen? Pag kinip mo yan, tiyak yan, mapupunta sa Kanya. Pero pag binigay mo sa Kanya, imagine mo to, no? Pag binigay ko to sa Kanya, kahit anong gawin mo, kaya mo kunin. Kahit pilitin niya yan, hindi niya makukuha sa kamay ng Panginoon ang bagay na pinagkatiwala mo. Amen? Okay? Tapos kapag sa tamang panahon, ibabalik. Amen? Amen? Okay? So, huwag kayong matakot. Okay? Just concentrate. Focus sa God's purpose, God's priority, God's promises. Kasi kaya niya i-keep lahat ng pangako niya sa'yo. So tayo maraming salamat. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabi ito. I pray, Panginoon, na kayo pong muli, Panginoon, na nululahati na itaas sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. At hindi namin ipagkait, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na kinukuha niyo po. Dahil alam namin na hindi niyo po ito kinukuha, kundi iniingatan niyo po para someday, if we are ready, ibabalik niyo po ito sa amin at ibibless niyo po ito, Panginoon. At makikita namin, Panginoon, ang inyong pagkilos through your power. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto at tulungan niyo po sila, Panginoon, na sumunod sa inyo, Panginoon. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po. So magkaroon tayo ng siguro invitation tayo, tapos pwedeng tumayong bawat isa. Karoon lang tayo ng invitation, pwedeng tumugtog ang ating pianist, Brother Daniel. Kunin na rin natin yung opportunity kasi sometimes pwede natin makalimutan yung message na to, pero sana wag mo makalimutan na once na may kinukuha sa yung Panginoon, ulitin ko lang, sana ito lang may maalala mo. Pag may kinukuha sa yung Panginoon, hindi niya kinukuha para tanggalin sa iyo. Iniingatan niya lang muna. At ibabalik niya on the right time kung talagang para sa iyo. So habang na kayo kung ulo nakapikit ang mata habang tumutugtog ating pianist, if God spoke to her heart na nakita nyo na parang kuminsan wala sa Diyos wala sa parang hindi mo maintindihan ng Panginoon sa mga sinasabi niya. Wala sa panahon, wala sa timing. Pero ang gusto ng Panginoon is gusto niya magtiwala ka. Magtiwala ka. Kung mayroong bagay man na kukunin sa iyo ang Panginoon, ipagkatiwala mo lang because iniingatan niya lang yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sana i-surrender mo lang sa Panginoon yung bagay na hinihingi niya sa iyo. Okay, ang Panginoon hindi maramot. Hindi siya selfish. Nung sinabi niyang mahalin mo siya ng buong puso, nung sinabi niyang mas mahalin mo siya kaysa magulang mo, hindi siya selfish. Kasi ang sinasabi niya lang ganito, pwede mo bang ipagkatiwala sa akin ang magulang mo? Pwede mo bang ipagkatiwala sa akin kung ano yung need ng magulang mo? Sumunod ka lang sa akin, akong bahala sa kanila. Pwede bang ipagkatiwala mo yung anak mo? Pwede bang ipagkatiwala sa akin ang asawa mo? Pag sinasabi ng Panginoon na unahin mo siya kasi pag inuna mo siya, ang Panginoon ang kikilos sa need ng family mo. Ang Panginoon ang kikilos sa need ng asawa mo, ng anak mo. Kaya sumunod ka lang muna. Hindi mo man siya maintindihan, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Kasi alam ng Diyos kung ano yung sinasabi niya. Sometimes nagtatampo kayo sa amin ng mga pastor ninyo. Pero, ang hirap mang isipin, pero yan ang kuman eh. Kailangan namin kayong turuan na maging mature enough na sumunod sa Panginoon. Pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Maraming salamat po sa mga ginawang decision. I pray, Panginoon, na kayo pong muli, Panginoon, ng may taas. At I pray na hindi namin makalimutan ang simpleng mensahe na ito, na ipagkatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na nais nyo pong kunin sa aming mga kamay. Maraming salamat po because you can keep everything, Panginoon. You can keep the things, Panginoon, na mahalaga sa amin.
at pwede namin ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, at hindi pwedeng magaw ng dyablo. Hindi pwedeng mawala sa amin, Panginoon, ang mga bagay na pinagkatiwala namin sa iyo. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.